Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa kabila po ng masamang panahon, yung ibang lugar po ay hindi na halos nakapagdaos ng kanilang mga worship services. Pero po dito po sa Calamba, pinahina naman ng Lord, nagpray-pray po tayong lahat kagabi na Panginoon wag maapektuhan ang ating pong worship and healing services ngayong araw. And true enough, ang Diyos po ay sumagot, kaya andito po tayo. Kaya pakibati po yung katabi nyo, sabi nyo, praise the Lord, nandito tayo. Amen po ba? Mabuti ang Diyos at ang Panginoon ay nais po niya na magsama-sama pa rin tayo sa araw na ito. Ipag-pray natin yung mga lugar na sobrang affected ng ulan. Halos isang linggong umuulan We were in Woodland Villa sa Nagcarlan nito pong nakaraang linggo. Halos 3 araw kami doon, Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa aming LJM convention. At talagang umuulan din po. Malakas din po ang ulan. But we are thanking the Lord for His protection, for His love, for His goodness, na patuloy na nagsusustain po sa ating lahat. Kaya minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. At patuloy po nating paghandaan ang ating nalalapit na 48th anniversary celebration. Ito po ay sa October 10, 2026 doon po sa Luneta. At tayong lahat ay maghanda, mag-anyaya, of course manalangin na ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa ating kalagitnaan sa pagdiriwang ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan at ng kanyang tagumpay sa ministeryong ito na ipinanganak sa kanyang puso, kung saan tayong lahat ay bahagi. Amen po ba? Hallelujah. Pakibati uli ang katabi, pakisabi, masaya ako, narito ka. Amen. Siyempre, higit sa lahat, masaya ang Panginoon that we are all here, gathered together, worshiping the name of the Lord Jesus. Shall we give the Lord our best clap offering? Welcome po ang lahat. Kung may mga first-time guests, lahat sa ating buhay at dito po sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Let us all trust the Lord that in times of troubles, in times of storms, we know that we can be still in the presence of the Lord, trusting His promises. Salamat po sa ating worship team. At ngayong pong araw na ito, sabi ko, Lord, akma ba yung katuruan umulan nitong mga nakaraan? Pero I believe na ito pong message ng Panginoon at mga messages niya every Sunday, ito po ay timeless. Walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon. At napakaganda nga po ng ating theme ngayong pong buwan po ng Agosto. Ano nga po bang ating tema? Pakilakasan natin ang pagbasa sabay-sabay. Breakthrough discipline that empowers. And last Sunday, pinag-aralan natin, nag-focus tayo sa self-discipline. Ano po self-discipline? At ngayon pong umagang ito ay ating titignan ang isang katotohanan na ginamit ni San Pablo bilang metaphor sa ating pamumuhay spiritual o pamumuhay Kristiyano. At pinamagatan ko po ang aking topic na the discipline to win, running the good race. The discipline to win, running the good race. Pwede bang pakibasa po natin sabay-sabay, malakas? Alam nyo, kung ganyan kayong magbasa, you will never win. Ano po, hindi, biro lang ho. Lakas-lakasan naman ho natin, yung may force, yung may buhay, yung mayroong determinasyon na talagang magtatagumpay at mananalo po tayo sa mga laban sa buhay. Pakilakasan natin, sabay-sabay. The discipline to win, running the good race. Palakpakan natin ang ating Lord. So ito po yung ating pag-aaralan ngayong pong umagang ito. Nais ko po na basahin natin ang mga teksto natin, scriptures na ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Una po ay yung nakalagay sa Hebrews chapter 12.
Shall we read Hebrews chapter 12? Pakibasa natin ng malakas po, sabay-sabay. We have all these great people around us as examples. Their lives tell us what faith means. So we too should run the race that is set before us and never quit. We should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often makes us fall. Sa 1 Corinthians 9 naman po, magkahalos parallel itong passage na ito. 1 Corinthians 9, verse 24. Pakibasa natin. Do you not know that in a race all the runners compete, but only one receives the prize? So run your race that you may lay hold of the prize and make it yours. And God will bless the very reading of His Word. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, maraming metaphors, na kung saan inihalin tulad ng Panginoon, ang buhay Kristiyano, una sa isang farmer. Ang mga Kristiyano daw po, tayo mga mananampalataya, ay para tayong mga magsasaka. Na tayo ay nagtatanim, at siyempre ang itinatanim po natin ay ang buto ng salita ng ating Panginoon. At ang isang ginagawa ng isang farmer, iniintay niya na tumubo, umusbong ang kanyang itinanim at upang siya ay makapag-ani. So ang isang bagay na makikita natin sa isang farmer, dapat may discipline, dapat mayroon siyang diligent spirit. Ganon din po, inihalin tulad tayo sa isang soldier. Soldier. Ang soldier po, alam natin na may mga pagsasanay din yan na ginagawa, discipline. At sila po ay alerto, sila ay ever ready. At ang soldier din po ay focus dapat doon sa kanyang goal. So, yan din ay metaphor, kumbaga figure of speech na inihalin tulad tayo ang mga Kristiyano at buhay Kristiyano natin sa isang soldier o sa isang mandirigma. At ganun din po, inihalin tulad din po tayo sa isang atleta. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Inihalin tulad po tayo sa isang atleta at makita po natin dito na si Pablo ay talaga pong lagi niyang iniuugnay yung buhay Kristiyano sa tinatawag na buhay ng isang manlalaro. The good race is the Christian life. Running is a good example of what Paul uses to describe the Christian life. Binanggit yan sa Hebrew, sa mga taga-Hebrew, yung mga Hebreyo. At binanggit din po sa mga taga-Korinto. So binabanggit ni San Pablo ang isang katotohanan na tayong lahat na mga mananampalataya, we are in a race. Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo? Pakisabi, kasama ka dito. Tayo ay kasama sa mga manlalaro, mga mananakbo. At ang Lord ay nais niya na ito'y ating pakaseryosohin. To be in the race simply means that you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kapag ikaw ay nanampalataya, nanalig sa ating Panginoon, whether you like it or not, tayo po ay kasali dito. In-enlist na tayo ng Panginoon. Wala ka nang magagawa. Kinakailangan ito'y iyong tuparin, ito'y iyong tupdin, ito'y iyong pangatawanan, at kinakailangan tumakbo tayo. Dahil kapag hindi po tayo tatakbo, naalala ko po yung mga magsuswimming, yung isa ayaw maligo, swimming na, ayoko malamig ganyan, tinulak, so napilitang lumangoy. So hindi na po dapat ganon tayo. We need to run this race with all our might, and we need to run to win. Sa ibang translation po, ang 1 Corinthians chapter 9, ay nakalagay po yung straight na salita, so run to win, or run to win, sa The Message translation. So, ito pong binabanggit ni Pablo, na takbuhin na ito, ay hindi po sprint o yung pabilisan, kundi ito po ay marathon. Ito pong binabanggit ni Pablo, it's like running a marathon, a long-distance race that requires preparation and endurance. So, hindi siya sprint, pabilisan.
Pakisabi sa katabi, kapatid, hindi ito pabilisan, kundi patatagan. Ano po? Ang mahalaga makarating sa finish line. Kasi minsan po ay akala natin dapat mabilis, dapat ganito na agad. Kaya yung iba nag-shortcut. They do not play by the rules. Kaya disqualified. Bawal po yun, masama po yun. Ano yung ini-inject ng iba? Mga steroids, di ba? Para sila ay lumakas, etc. So nandadaya ho yung iba, may mga iniinom na mga pwedeng pampalakas ng katawan para sila ay makapanglamang. So, pinabanggit din po ni Pablo itong race na ito. The Christian life is like this race dahil ang mga Hebrews sa panahon po na binabanggit ito ni Pablo ay nakakaranas po ng mga matitinding pagsubok. Ano po? Sila po ay dumadaan sa iba't ibang klase ng mga pagsubok. Bago binanggit po ang Hebrews chapter 12, binanggit muna ang Hebrews chapter 11. At ano ang content ng Hebrews chapter 11? It's all about the roll call of the heroes of faith. Binanggit by faith Abel, by faith Abraham, by faith Moses. Di ho ba? Binanggit yung mga Bible characters. Na itong mga ito hindi rin naging exempted sa dami ng pagsubok. Actually, some of them were not able to receive and claim the promises of God habang nasa lupa. Pero in good faith pa rin sila and they are more than confident. Sabi nilang ganon, hindi man namin nakita dito pero makikita namin doon sa lugar kung saan naroon ang Panginoon. Doon sa syudad whose architect and the builder is the Lord Himself. So it's all about faith. Ang buhay Kristiyano po ay punong-puno ng pagsasanay. Pakisabi sa katabi, kapatid, ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng pagsasanay. Punong-puno ng pagsubok. Kaya nga mayroon tayong discipleship journey. Sisimulan na po sana mamaya orientation, pero medyo postpone muna because of the weather. Kaya po pakiantabayanan lang natin kung kailan po natin ito itutuloy. Pero batch 6 na po ito. Baka hindi pa natin itutuloy mamaya o hindi pinayagan ng Lord na matuloy, mapospone muna kasi hindi ka pa nag-i-enroll. Amen po ba? Sino pa ang naka-enroll sa discipleship journey? Pakitaas nga po ang kamay. Taas nyo po ng mataas para makita ho nung iba. Parang iilan lang yung naka-enroll pa dito. Pakitignan yung katabi na hindi nagtaas ng kamay. Pakitignan kapatid. Inaantay ka pa. Mag-register na po tayo. Amen po ba? Christian life is a journey. Para nung pinag-aralan natin, di ba? Yung tinatawag na true pilgrimage, tayo ay manlalakbay din po. Inihalin tulad din tayo sa isang turista. Ang dami palang metaphor na ginamit ang Bible para patuloy na patibayin tayo, para i-assure tayo na ito yung mga daraanan mo, para hindi ka na magtataka. Bakit dumating to? Bakit dinaanan ko to? Etc. So, nangyayari po ito pong race na ito sa ating Christian life nung tayo po ay tunay na nakakilala sa Lord. Now let's go to this. Sabi dyan, the parallels between the games and the believer's race in life were often on Paul's mind. Bakit kaya si Pablo? Binanggit niya sa Hebrews, binanggit din po niya sa Corinthians. Sabi ng mga Bible scholars, ito daw pong Isthmian Games na binabanggit dito ni Pablo kung ating sisiya sa atin. Ang ilang pag-aaral o studies na ginawa ng ilang mga Bible scholars. Ito daw po ay major ancient Greek festival of athletic and musical competitions na ito po ay ginagawa near the Isthmus of Corinth. Doon po sa malapit sa Isthmus ng Corinth. Ito po ay ginagawa every other year. At ito po ay siguro nasaksihan ni Pablo sapagkat si Pablo ay halos 18 buwan na naroon siya sa Corinto. Ayan. Alam niyo si Pablo, gumagamit siya ng mga analogies, di ba, mga illustration. Kasi nakita niya, sabi niya siguro nung pinapanood niya yung mga nagsasanay, nung pinapanood siguro yung mga mananakbo, sabi niya, parang ganito ang buhay Kristiyano, kailangan talaga, do not quit. Kinakailangan talaga, determinado ka. Kinakailangan talaga ay magpasya ka na tumakbo
So siguro ganon ang kanyang nasa isip, nasa puso. Ano po? Itong si Pablo. So halos 18 months na naroon siya. Nakita niya ang nangyari doon sa Isthmian Games. So he was there for 18 months and he may well have witnessed one of these games. Ano po? At nung pinag-aaralan ko po ito, siguro si Pablo din ay nakita niya yung stand. Ano po? Yung tinatawag na bima, na nandun yung mga judges, yung mga hukom ng mga palaro. Alam din natin na ang Kristiyano haharap din pagdating ng panahon sa bima, judgment seat of Christ. So, galing ni Pablo, iniugnay din niya doon, na doon sa bima, judgment seat of Christ, naroon ang Panginoon at huhusgahan ang lahat ng mananampalataya kung ano ang ginawa natin habang tayo ay narito sa mundo. Mayroong tinatawag na judgment. Pero ang ano po dito, hahatulan or i-determine kung ano ang regalo na makakamit mo kasi ikaw ay Kristiyano. Ibig sabihin, ligtas ka. Kapag harap ka doon sa judgment seat of Christ, sa bima, ibig sabihin ito ay judgment for all the believers. Haharap tayo para i-determine ni Lord ano kaya ang reward nito, ano kaya ang price nito, ano kaya ang corona nito, tansan ba o lata, hindi ho, no? Ano kaya ang kanyang reward, ano kaya ang kanyang price. So para i-determine, kaya napakahalaga po na habang narito tayo sa mundo, iniisip natin, Lord, balang araw harap ako sa inyo. Ano ang sasabihin ko? Anong ginawa ko? Ano kaya ang sasabihin nyo? Ano kaya ang ginawa nyo nung kayo ay nasa lupa? Nakinig lang ba? Umupo lang ba? Tumayo? Sumayaw? Pumalakpak? Nagtaas ng kamay? Hindi po. Mayroon tayong mission. Ano po? Napakahalaga na tayo po ay hindi lang nagtitiwala sa Lord, kundi sumusunod sa kanyang misyon. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Pakisabi po ulit sa katabi, sabi nyo, kapatid. Tignan nyo po yung katabi nyo, wag po sa akin. Sabihin nyo sa katabi nyo, kapatid, may mission tayo. At gusto ni Lord, yung mission na yan ay matupad natin. Para pagharap mo doon sa bima, judgment seat of Christ, mayroong kang gantimpala. Yung iba naman pong judgment, klase ng judgment, the other one is the white throne judgment. Itong white throne judgment naman po, mabanggit ko lang, ini-reveal lang ng Lord, ng Holy Spirit. Ito namang white throne judgment, dito harap ang lahat ng hindi mananampalataya. Yung mga hindi tumanggap kay Lord. Hindi sila naniwala sa Panginoon. Hindi nila kinilala ang Diyos. Mayroong ibang judgment silang haharapin. At dito po sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kasi hindi kinilala ang Lord eh. Kaya alam nyo po, hindi tayo natutuwa kapag marami ang mapupunta doon sa impyerno. Kaya po ang mga Kristiyano, kasama ng ating takbuhin, kasama ng ating mission, kailangan nating ibahagi si Kristo, i-preach ang gospel, i-share ang salita ng Panginoon, ibahagi ang mabuting balita na magliligtas sa lahat ng tao nakikilala sa ating Panginoon. Let us share the good news. Amen po ba? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! At ang isa pa po na napansin habang inaaral ko po ito, ay si Pablo, nagamit niya yung kanyang pag-isip sa Corinth na kapag tayo ng church. Kaya may Corinthian believers eh. May 1st and 2nd Corinthians pa nga siya sa sulat niya eh. At alam niyo po ba na sila Aquila at si Priscilla, mag-asawa po yun. Akala niyo pa parehong babae. Ay bawal ho ang same sex, Yan, so but hindi po parehong babae yan. Si Aquila yung lalaki, si Priscilla yung babae. Sila po ay tent maker. At alam niyo po, doon sa Isthmian Games po pala, sa Olympics na yon, sa panahon natin, ay nandun na tumitira yung mga mananakbo, yung mga participants. Kaya sila ay naka-stay sa tent. At si Aquila at si Priscilla ay tent maker. At doon sila nakilala ni Pablo hanggang sa sila ay naging disciple din ng Panginoon. Si Pablo napaka-productive ng kanyang buhay. Ang ginagawa po niya, he always sees to it na ang gospel ay naisishare. At dito ipinapalakas niya ang mga Hebreyo. Ipinapalakas niya ang mga
ang mga Corinthian people at binabanggit niya na tayo ay nasa isang race. Now, tignan natin ang ilang mga principle sa race na ito. Upang sa ganon, tayo po ay magtagumpay at hindi tumigil. So let's look at number 1. Ano yung una? The decision to run. Pakibasa nga natin ng malakas, sabay-sabay. Lakasan nyo po, magdesisyon ho kayo. Lakasan nyo ho. Yan. Ano pong ibig sabihin nito? Tignan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo ang ibig sabihin nito. Sabihin nyo, kapatid, pangatawanan na natin to. Tumakbo ka. So, sali ka dyan. Whether you like it or not. Ang sabi ng 1 Corinthians 9:24, pakibasa natin, isn't it obvious that all runners on the racetrack keep on running to win? All runners should run. And we are runners because we are believers of the Lord. And the Bible says, bilang mananampalataya, kasali tayo. Pakisabi, kasali tayo. Sa takbuhin na ito, walang exempted. Yung iba, di kayo ang tumakbo, ako uupo. Hindi naman literal na pagtakbo. Ito po ay journey natin bilang mananampalataya. Bahagi ng buhay ang pagtakbo. Sabi diyan, but only one receives the victor's prize. Yet each one of you must run the race to be victorious. Dito po sa panahon nila, nito yung Isthmian Games na ito, ay isa lang talaga ang nananalo. Ayan. Paano, pastora? Ang dami natin. Pero tayo po, dahil nga ang atin po ay heavenly reward, di ho ba? Heavenly reward, hindi naman po yung reward na katulad ng sa mundo, tayo pong lahat ay pwedeng makarating sa finish line. Pag nakarating ka sa finish line, tagumpay ka. Palakpakan nga natin ng Lord. Kaya hindi pabilisan Ito pong race na ito, it's not a sprint. The Christian life is not a sprint. Rather, it's a marathon. Sabihin niyo marathon. Paano po ba ang paglalakad o takbo ng marathon? Di ba lang siya, ganyan lang, di ho ba? So, di mo kinakailangang mabilis. Sabi naman nung kasabihan, ang tumatakbo ng mabilis, pag natinik ay malalim daw. Ano po yun? Iba po yung pinag-uusapan natin dito. So, sabi po dyan sa next slide, whether you realize it or not, you are in a race. It's not a race of speed. Rather, it's a race of completion. Sabi nyo, completion. Kaya dapat finish line ang tinitignan mo. Matko-complete mo. Alala ko yung isang kwento na mayroong isang lalaki na ipinadala, galing pa siya sa kanyang bansa, representative siya ng kanyang bansa sa isang takbuhin. At alam niyo po, tumakbo ng tumakbo, iba't iba ang mga kasali, iba't ibang mga bansa. At yung iba ay halos mabibilis, natapos nila agad. Kasi ito po ay sprint, yung running po talaga. Tapos mayroong isa na nakita nila na parang nadapa, tapos bangon ulit. Tapos halos siya na lang naiwan. Hindi po siya bumigay na, hindi ko natatapusin, kulelat lang naman ako Hindi po. Kundi tinapos niya, halos madilim na po, nandun ho yung mga judges, iniantay nila na matapos. So talagang pinilit niyang tapusin, hirap na ho siya. Pagod na siya, halos hindi na niya kaya, ilang beses na bumagsak, pero tinapos niya. At nung in-interview, bakit? Hindi kapag nag-give up, wala na lahat, nauna na yung mga kalaban mo. Diba? Ikaw, kulelat na, wala na naman talagang chance. Sabi niya, pinadala ako ng aking bansa sa lugar na ito para tapusin ang laro. To finish the race. Makarating sa finish line. So it's a race of completion. There is nothing easy about trusting Jesus. Yes, it's the greatest decision you'll ever make. Kapag nagpasya kang sumunod sa Diyos, magpasya ka ring tumakbo. Nandyan pa po ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, ano yung pangalawa? Pakibasa natin. The discipline to be observed. Lakasan ho natin. The discipline to be observed.
So inline ito sa ating tema, breakthrough discipline that empowers. So mayroong discipline, pagsasanay tayong dapat ino-observe o ginagawa. 1 Corinthians 9:27, pakibasa nga natin sabay-sabay. But I train like a champion athlete. I subdue my body and get it under my control so that after preaching the good news to others, I myself won't be disqualified. Yung disqualified dito na word, it means not passing the test, disapproved, hindi nakapasa, no? Hindi natapos ang takbuhin. So ang sabi ni Pablo, dinidisiplina ko ang aking katawan. Sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Importante ho yun sa isang athlete. Importante ho yun sa isang boksingero. Importante ho yan sa isang manlalaro. Importante yan sa isang Kristiyano. Amen po ba? Na dinidisiplina ang ating mga sarili. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Church, there should be a strict discipline to be observed. Ano po? Mayroong istriktong pagsasanay, training tayong dapat ginagawa. Siguro, yung mga pagsasanay na ginawa nila Manny Pacquiao, hindi po madali yun. Tapos na ngayon, naging world figure. Di ho ba? Christian pa. Ang ating Manny Pacquiao. Si Alex Ayala. Yeah, di ba? Napakagaling din ho. Wow, grabe. Halos sinahangaan ng buong mundo. Pero napaka-humble. Low profile. Ano po? Di ba mayroon yatang nag-asa kanya, nag-request na mag-sign doon sa watawat ng Pilipinas, no? Parang souvenir or ano bang tawag doon? 'Di ba? Parang pwede namang signature mo lang, Alex Yala. Okay na ako doon, parang ganon. Pero gagamitin yung flag ng Philippines, di ko alam kung totoo 'yon. Alam niyo po hindi niya ginawa. Sabi niya, I honor my flag. I honor the flag of the Republic of the Philippines. Mahal pa ang bansa. Palapakan nga natin ang Panginoon. Ano po? Hindi pwedeng sulatan. So, disiplinado. Alam niya kung anong dapat gawin, kung ano ang tama, kung ano ang mali. So, ang isang atleta, you train hard. You lift weights. Yung mga nag-gym ho dyan. Paminsan-minsan ako'y napunta sa gym. Ano po? Kaya lang, di na natin, ikaw ba, Lot, napunta ka pa? Madalang na ho kasi busy ho. Pero kailangan natin yon. Kaya pag may time, magbubuhat din po ako ng weights, nagti-treadmill para sa cardio, para sa heart. For God's glory naman po, sa mahabang panahon, tayo naman po iniingatan sa biyaya ng Lord, hindi nagkakasakit. Nung COVID nga po, hindi po kami na COVID. Sabi ni Tia sa amin, Ma'am, ang tatag nyo ni Daddy Sabi niya gano'n, kasi halos lahat nagka-COVID. Why? Because discipline, pati sa pagkain. Ako, siguradong matatats po ito. Kaya wag bato-bato sa langit. Ang tamaan ay mag-diet na. Ay, biro lang. Diba? Mag-diet na ang tatamaan. Ano po? Kinakailangan ay disiplina sa pagkain. Ano po? Wag yung ang pinag-uusapan, kain, hindi lamon. Sorry sa word. Kain po pinag-uusapan, hindi lamon. Ano po? At titingnan natin, ano ba yung mga kinakain natin? Sabi nga, you are what you eat. Ano po? Kung ano kinakain mo, yun ka. So, let's have a discipline, pati sa pag-eating habits natin. Sleeping habits, naku, dito po tayo din lahat tinatamaan. Ano po? Dito mga nakaraang linggo, dahil sa pag-ulan, alos din tayo nakakatulog hanggang kagabi, medyo nag-encourage pa tayo sa mga kapatiran, na mag-ingat, etc. So yan po ang madalas nalalabag ng mga pastor, ng mga naglilingkod sa Panginoon. Ito pong sleeping habits na hating gabi, matutulog, etc. So kailangang disiplina din. Ikaw din ang didisiplina sa sarili mo. Ano po? So eating habits, sleeping habits, pati yung mga anong pagsasanay pa ang ginagawa mo. Alam niyo po pala, kapag ikaw ay
exercise, kaya pinapawisan ka, nabuburn yung carbs. Iba po yung pinawisan ka na nakaupo, mainit ang panahon. Ano po? Nakaupo ka, pinawisan ka. Mainit ho ang panahon, kaya ka pinawisan. Pero pagka nagwo-workout ka, papawisan ka. Ano po? Nabuburn yung mga yung mga carbs. At alam nyo po, kapag nagplaplang ka, di ba ang hirap po nun? Yung weight mo ay talagang ganyan, naka ano po siya, horizontal, di ba? So, ang sakit na, lalo na dito, di ho ba, dito sa area na ito. Ayan, so yung mga medyo ho dyan, isa ho yun na pwedeng gawin. Alam niyo po pala, yung mga carbs na yan, nagmamakaawa, umiiyak, kasi matutunaw sila kapag nag-e-exercise ka. O, may natutunan ho kayo kahit papaano, di ba? So umiiyak yan, ayaw nilang matunaw, huwag mo kaming tunawin! Pero kapag tinuloy mo, exercise ka, pawis, natutunaw ho yung carbs. So, importante ang discipline. Pakitignan uli yung katabi, sabi nyo kapatid, kailangan natin ng disiplina. Hello? Huwag kayo pong magalit kay Pastora, So, Paul is saying that a mere entry, a mere decision to run the race is not enough. Sinasabi ni Pablo na hindi sapat na lumahok ka lang. Kinakailangan magsanay. Pakisabi, magsanay. Ano po? So, exercise self-control. Train your mind and body to stay disciplined and avoid things that hold you back. You cannot win the race, the Christian race, if you continue carrying heavy loads. Meron ba namang tumatakbo na may dalang maleta? Nakakita na ba kayo ng ganon? Kasali sa laro, tumatakbo, athlete. May dalang bag, gym bag. Parang naririnig natin yan sa mga hearing, gym bag. May dalahong, ano pa ba ang dala? May dalang pagkain, no? May dalang fast food, dala-dala. Naku, baka magutom ako eh. So, bit-bit ho yung pagkain, yung tinapay, tubig. Hindi ho. Ang suot ho ng mga runner ay jersey, yung magaan. Ano po? Na kapag ka medyo pinawisan at humangin, ay wala nang matutuyo na agad. Ganun ho, kasi dapat walang bigat. Ano po yung mga bigat na nasa atin? Hindi po literal, lang. Ano yung mga bigat? The guilt of shame, kasalanan. It slows you down, itong kasalanan na ito. Kaya kinakailangan iwasan ang mga bagay na nagpapabigat, dysfunctional relationships, mga relasyon na bawal. Lahat po ng iyan ay dapat talikuran. Sumunod sa Panginoon at patuloy na maglingkod ng tapat at mabuhay ayon sa kanyang naisin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa ho sa pagkain naman, idadagdag ko lang ito, cutting the sweets out. Wow, Pastora, wag na yan. Okay na yung iba, tatanggalin ko na, pero wag naman yung sweets. Kaya nga sweets, masarap bahala ho kayo, pero paalala lang po ito. Diba? Ang sarap ng ice cream, ang sarap ng cake, ang sarap ng milk tea. Oh my God, di ba? So ito po ang mga bagay na dapat strip off. Kinakailangan itong maalis. So ang sabi ni Pablo, dito po sa 1 Corinthians 9:27, in-illustrate dito yung kanyang commitment to self-discipline. Sabi niya, no, I discipline my body and make it my slave. Hindi yung tiyan ang nasusunod. Sa ikaw ang mag-uutos sa tiyan mo, tiyan, mamaya kakakain pagkatapos ng worship service. Amen po ba? Amen! Kasi minsan pag nakikinig tayo, Pastor, ang tagal-tagal mo naman, gutom na ako. Ano po? So ikaw ang mag-uutos sa iyong katawan. Hindi ikaw ay slave ng iyong katawan. Ay, delikado ho yun, di ho ba? Strip down, start running, never quit. No extra spiritual fat. No extra spiritual fat. No parasitic sins. Mayroon parang mga spiritual parasites. Na sumisip-sip ng ating mga dugo.
Para sa ganun, manghina ka, para sa ganun ay hindi ka maging healthy. So ang daming mga, minsan bit-bit tayo, bagahe. So kailangan ng lahat ng iyan ay tanggalin. This personal discipline is essential also for maintaining integrity and effectiveness in ministry. Yung personal discipline, mahalaga po yan. Maging sa bawat naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Binigyang, diin po ni Pablo. Everyone who competes, yung competes dito, the Greek word is, everyone who competes must discipline his body and make his body his slave. Ang Greek word po nito is agonizomai. Lahat ng nakikipag-compete ay kinakailangan ay nandun yung tinatawag na discipline. You discipline your body. You make your body your slave. So ito po ay galing sa word na agonizomai, from which we get the English word agonize. Di ho ba? Discipline your body. It takes effort to be good and there's no way around it. Importante ang disiplina sa katawan, sinusupil. Ayan, sinusupil. You agonize. Diba, sinusupil mo, dinidisiplina mo ang iyong sarili. So kapag may discipline, that acts as your defense. Parang isang vulnerable city. Di ho ba? Madaling atakihin, madaling pasukin. Kinakailangan may depensa ka sa iyong katawan because the enemy is like a roaring lion seeking whom he may devour. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi din po ng salita ng Lord sa Ephesians, do not give the enemy even an inch. Huwag niyong bigyan ng puwang ang kaaway. Lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, lahat po ng iyan ang magbibigay ng hahadlang sa atin para hindi po tayo magtagumpay. So kinakailangan discipline. Amen po ba? Paul, sabi diyan, analogizes living a disciplined Christian life to an athlete in training. Everyone who competes in the games goes into strict training. Everyone. No one is exempted. And it is a must. You have to go into strict training. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Ano po? You have to go into strict training. Ayan. A flabby soldier, ang sundalong walang tibay ng katawan ay hindi makakapanalo o mananalo sa mga laban. A flabby soldier cannot win battles. A slack trainer cannot win races. At ang tagapagsanay na pabaya ay hindi mananalo sa karera. Kaya huwag tayong maging pabaya. Dapat disiplinado. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo po, anong sabi sa pangatlo? Pakibasa natin sabay-sabay. The diligence to be practiced. Practice perseverance. Ano po? Live out perseverance. Be diligent. Magpursige. Maging masipag. Pakitignan yung katabi ulit, sabihin nyo, kapatid, mag-effort din tayo. Diba? Kinakailangan may effort din. Gusto mong manalo, wala namang ka-effort. Diba? Hindi pwede yun. Na mananalo ka, pero hindi ka naman nagsisipag sa pagsasanay. O training na, kinakatok na, by time. Nag-alarm nga, nagpa-alarm nga. Nung nag-ring yung alarm, pinatay, natulog ulit. Sinong nakaranas ng ganon? Diba? Nagpa-alarm ka, pero nung nag-ring na yung alarm, bigla mong pinatay, natulog ka ulit. Di ba? So, dapat may pagsisikap. Talagang kasama yan sa tinatawag na disiplina. 1 Corinthians 9:26. Pakibasa po natin. Malakas po. For that reason, I don't run just for exercise or box like one throwing aimless punches. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. May layunin, may direksyon. Kung baga, sa isang boksingero, hindi sumusuntok sa hangin. Tinitiyak mo, na ito ay tumatama yung bawat sundok kung isang boksingero. Naalala ko po si Muhammad Ali. Kilala niyo ba si Muhammad Ali? Parang mas matanda pa ako sa inyong lahat. Kilala niyo ho ba si Muhammad Ali?
Di ho ba? Napakagaling na boksingero. Ang famous saying po ni Muhammad Ali, I float like a butterfly, I sting like a bee. Ano po, pag nakikipaglaban daw siya, lumulutang ako na parang paru-paro. Kaya pag sinuntok, lumutang sa ala, ano ho? Lumulutang. Lumilipad. Si Ali, no? Si Muhammad Ali. At tumutusok ako na parang bubuyog, sumusuntok na parang bubuyog. Sigurado may sting yan. Tama, may tama agad ang kalaban. So ganun po. Ha? As God's people, gain the prize and know your game. Kinakailangan know your game. Alam mo ang rules sa game. You should play by the rules also. So may mga tactic ka, strategy ka, pero you have to play by the rules. May strict training. So, know your game. Dapat alam mo yung laro mo. The boxer trains so that his every movement counts. No energy wasted. Hindi yung shoot lang ng shoot. Sa basketball. Di ba? Kapatid yung mga ibang shooter, yung 3-pointer. Di ba? Sila po ay sanay ng sanay kahit malayo. Sinushoot nila. Practice yan. Halos everyday yan. Kaya kahit malayo, nakaka 3 points. Dahil sa pagsasanay, dahil sa diligence, dahil sa pagpupursige, dahil sa tinatawag na pagsisipag. Ang buhay Kristiyano, kinakailangan masikap din tayo sa buhay Kristiyano. Sa ating paglilingkod, masikap. Resourceful ka. Hindi, may bagyo ngayon teka lang. Baka pwedeng muna, hindi mo nadadalo. O tanyo, umiinit na po yung araw. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Siya ang Panginoon ng panahon. No po? So, importante. Sabi po dyan, no energy wasted by fruitless punches that don't land their target. Sisiguraduhin mo na hindi ka sumusuntok sa buwan. Hindi sumusuntok sa hangin. Bawat suntok, may tama ang kaaway. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, diligence is very important. And you should also play by the rules. Napakahalaga na sumusunod ka sa mga pamantayan. Sa atin din po, as pagiging Kristiyano, mayroong mga spiritual disciplines. Mayroong mga principles. Ayan, mga 7 laws of the race po ito, or mga laws of the race, 5 lang po itong na-share ko po sa inyo, pero marami po ito kung pag-aaralan natin ang Book of Corinthians. So if you want to gain the prize, know your game. Nasa isang takbuhin po tayo. Tayo po ay kasali dito. Kinakailangan yung pagpapasya natin, hindi bantulot. Kinakailangan decisive. At ang susunod po is the determination to win. Kinakailangan hindi lang decisive, hindi lang diligent, hindi lang disciplined athlete, kundi a determined athlete. Sabihin natin, determined athlete. So, ikaw po ay determinado. We have to run as one determined to win the race. Ang sabi ng 1 Corinthians 9:25, pakibasa po natin, a true athlete will be disciplined in every respect, practicing constant self-control in order to win a laurel wreath that quickly withers. But we run a race to win a victor's crown that will last forever. Sa panahon ni Pablo, nung binabanggit po niya ito sa mga taga-Korinto, ang binabanggit niya yung bawat athlete, dinidisipline ang sarili, they practice constant self-control para manalo. At ano ang kanilang mapapanalunan? A laurel wreath. Alam niyo ba yung laurel na dahon? Di ba minsan nilalagay niyo yun sa adobo, yung mabango. Tama po ba ako? Minsan kasi nagluluto din ako At pag mayroong laurel, naglalagay ka rin, gaya-gaya, Pero nakakapasarap din yun, nakakabango. So yun po yung isinasabit sa kanila. It's just a laurel wreath. At nung bandang huli ay ginawa ng yung pine leaves. Baka naubos na ang laurel
At alam nyo, tuwan-tuwa na ho yung nanalo kapag sinabitan siya ng ganong garland. Pastor, yun lang ang premyo. Nung inaaral ko po ito, doon lang sa Isthmian Games, isinasabit. Pero para sa kanila, pride na raw, ito po ay durug-durug na. Diba? Lantana, durug-durug na. Di ba? Kaya ang bilis durugin eh. Di ba yung laurel na dahon? Ano po? So kapag natuyo na, wala na. Pero alam niyo po ba, tayo na mga mananampalataya, ang price na ating hinahanap, ang price na ating inaasahan ay price na pangmatagalan, hindi nasisira, kundi imperishable crown galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga korona, gantimpala na hindi nasisira, gantimpala na hindi nabubulok. Yung magantimpala dito sa lupa na pinagkukumahugan. So hindi naman po masama, di ba? May mga trophies, may mga gold winners sila, etc. Yung iba nga, mayroon pang mga may bahay, may kondo, may kotse, mayroon pang pera, ano po? Yaman nila, pero pinaghirapan din nila yon in fairness to them. Di ba? Naghirap sila, nagsakripisyo sila, nagtrain sila. Huwag nating isipin, si Manny Pacquiao, ang yaman-yaman, bilyonaryo. Di ho ba? Bakit? Talagang nagsikap yan eh. Alam niyo po sa pagiging Kristiyano, kung gusto din nating magtagumpay, we need to be determined. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang matagumpay? Sige nga po, pakisilip yung katabi. Mukha bang matagumpay o parang nanlulumo, o parang nalulungkot, o parang talunan? Hindi po. We are destined to win. We are born to win. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Diba? Sabi nga, the agony of defeat and the thrill of victory. Diba? Agony of defeat, thrill of victory. Iba po yung pag-champion eh. Diba? Iba yung pag-champion. So, yun ang gusto natin. At syempre, hindi po yung dito sa lupa lang, kundi doon sa finish line. Kakatagpuin natin ang ating Panginoon. At alam nyo, nakatingin ang Diyos habang tayo ay tumatakbo. Nakatingin ang Diyos sa ating journey. At kapag ikaw ay parang you're so tired na, pagod ka na, gusto mo nang mag-give up, di ba? Sinasabi ng mga witnesses, siguro sila Pablo, nandun sila sa langit. Sabi nila, go! Tuloy lang, Gerald, tuloy lang, Edward, tuloy lang, Sydney. Tuloy lang kayo. Continue to run, do not quit. Ano po? So, ganun ang sinasabi nila. So, pagka nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, bagyo ng problema, tandaan natin, mayroong isang Diyos na kapag tumawag tayo, handa siya na tayo ay tulungan. Amen po ba? Kapag bumagsak ka, bangon ulit. Bangon ulit kapag bumagsak. Kapag natisod, bangon ulit. Hindi pwedeng pinangatawanan muna na natisod ka na, bumagsak ka na ikaw ay lugamina at ikaw ay talunan. Hindi po. Tayo po ay magtatagumpay. Ano po? So ang manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Amen po ba? Hallelujah! Come on, give the Lord your best clap offering. Hallelujah! Seek the eternal reward. Hanapin natin yung eternal, something that is eternal. Hindi po yung temporary, hindi temporal. Yung mga rewards, awards na narito, temporal lahat yan. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. And the word of God promises that we will attain this eternal reward. The reward that will last forever. Amen! Hallelujah! Let us be faithful. While earthly prizes fade away, spiritual and heavenly faithfulness last forever. So in other words, sabi dyan, be the best that you can be. Tignan nyo uli yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid,
Be the best that you can be. Gawin mo lahat ang makakaya mo. Di ho ba? For those of you involved in sports, play to win. Meron ba namang nagplanong sumali sa takbuhan pero sabi niya, matatalo ako. Magplano tayong sumali pero sinasabi nating matatalo tayo. Walang nagpaplanong matalo. Tayo ay tumatakbo, naglalaro para manalo. For those of you, students, study for A. Di ba? Hindi puro C. Study for 99, 98, 95. Ay, pastora, hindi na ngayon uso yung line of 9, line of 8 na lang. No? At yung iba naman, Lord, ang mahalaga, pumasa lang ako. Kahit pasang awa, 75, Lord. Huwag naman po. Kasi minsan tamad ng mag-aral. Mag-aral. Ano po? Mag-aral. Tayo po ay magsikap. For those of you in the workforce, work to succeed. Yung maipagmamalig ka ng iyong company. For those of you who are business people, businessman, business people, work for your sales quota. May mga quota minsan, di ba? Pag ikaw ay negosyante o kaya ikaw ay pumasok sa isang company, may mga quota. Work for your full hours. Hindi yung, okay na itong ang pasok ay 8 to 5, pero teka lang, uwi na ako ng 2:00 kasi marami pa akong gagawin kasi ganito ganyan. So hindi nare-reach yung quota. Earn your full salary. Hindi ho yung maraming deduction kasi maraming undertime. Kasi minsan ay tinamad, naku, masakit ang ulo ko, pero ang katotohanan, manonood pala ng ganito. So, those are very important things, reminder. Sa paglilingkod din sa Panginoon, hindi pwedeng shortcut din. Kinakailangan may spiritual disciplines, meditation ng Word of God, prayer, mahalaga, pagbabasa ng salita, at kasama yung pag-share ng gospel. Mag-share tayo ng mag-share, magtanim ng magtanim, katulad ng isang farmer. There is what we call the law of the seed. Nagplant ka ng 100 na apple seeds. Kung ang tumubo dyan ay 30, di mayroon ka pa ring 30 na apple trees. Hello? Are you there? Meron ka pa ring 30 na apple trees. Marami pa rin yun. Nung kami po ay nakapunta po ako ng US, dumalo ako dun sa mga kapatid ko, dinala ako doon sa apple plantation. Kumain ka ng gusto mo. Sabi ko, Lord, Lord, kung sa Pilipinas ito, maraming makakakain. Libre pag nandun ka lang sa ilalim ng puno. Pero pag ilalabas mo na, umalis ka na, may bayad na yun. Kaya diba, sabi nung iba, bukas may bayad na yan. Diba? Kumain ka ng marami, etc. Pati po yung peach, yung ibang mga fruits na nandun. Sarap pong mangain, kaya lang isa lang busog ka na eh. Diba? So magtanim. Pakisabi sa katabi, magtanim na tayo ng magtanim ng salita ng Diyos. Ang magpapalago ang Panginoon. Basta your duty is to share the word, part of your Christian life, part of the race. Your duty is to share the word. Let God do the saving. Ang Diyos ang magliligtas, ang Diyos ang magpapagaling. Mag-pray ka lang, ang Diyos ang magpapagaling. Hindi ikaw ang healer, hindi ikaw ang savior. Kasi natatakot tayo kasi baka hindi gumaling. Hindi naman ikaw magpapagaling eh. Pero yung faith mo, i-exercise mo. Di ho ba? Be the best that you can be. Ikaw ay mom, you stay at home, work at your duties with all your might. And this is an entirely biblical concept. Kahit sa buhay Kristiyano, nais ng Diyos na nagtatagumpay tayo. Amen po ba? Hallelujah! Glory to God. And of course, the last, the devotion to the goal. Devoted ka, focus ka doon sa goal mo. Run with purpose. Tumakbo ka na alam mo yung purpose mo. Sabi ng 1 Corinthians 9:25, letter B, pakibasa po natin, but we run a race to win a victor's crown that will last forever. Ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya huwag nating hayaan na tayo po ay hadlangan ng kaaway sa pagtakbo.
Let us say no to any hindrances, obstacle, as we run the race of life. Let us say no to the enemy. Ang kaaway gusto niya tayong matsugi. Ang kaaway gusto niya tayong magkasakit. Ang kaaway gusto tayong hadlangan. Ang kaaway gusto niya na tayo ay malayo sa Diyos. Huwag nating papayagan. Focus on Jesus. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Ano po? Eyes on the goal, sabi nga. Eyes on the goal. Diba? Napakahalaga na ito pong ating Christian race na ito, siniseryoso natin. Seryoso nga ho ba tayo? Parang di naman seryoso ang sagot nyo. Seryoso ho ba tayo dito? Diba? Huwag tayong mapagod, magpatuloy lang. At ito po ay may gantimpala. So, sabi dyan, run with purpose. Do not live or move aimlessly. Focus straight on the finish line. Keep your eyes on Jesus. Ang daming distraction sa mundo. Kapag tinignan mo tao, pwede kang matisod. Ano po? Kasi may mga nakakausapan, tisod na tisod daw, kaya ganito, ganyan. Yung iba, hindi na nagpapatuloy. Yung iba, don't look into people. Huwag nating tignan ang tao. Ano po? Dahil ang tao may kahinaan. Huwag tayong man-pleaser din. Let's please the Lord. Run with purpose. Huwag tayong magpa-apekto sa sinasabi ng tao. Naalala ko yung takbuhan ng mga palaka. Ano ho? Palaka naman ito. Yan. So tumatakbo sila, no? Lundag, di ba? Nakokokak-kokak pa yung mga yan. Tapos hanggang sa yung iba, nawala na, napagod na, ayaw na. Isa na lang yung natira, no? Tapos talagang takbo pa rin ng takbo. Hanggang sa makarating siya doon sa finish line, siya na lang. Sabi niya, wala na yung makasama ko. Nasaan sila? Tapos in-interview pala ka, talaga, no? So in-interview, sabing ganon, bakit ikaw nagpatuloy pa rin? Lahat sila halos nawala na, laglag. At saka ang dami-dami kasing nagbubu. Hindi mo kaya yan. Ako, tama na, tigil na. Ang daming mga spectators. At talagang gusto nila na ikaw ay tumigil na. Bakit ikaw ay nagpatuloy pa rin at natapos mo? Sabi nung palaka, ha? Yung pala, bingi yung palaka. Minsan, kailangan nating maging bingi sa ingay ng mundo. Minsan, kailangan nating maging bingi sa mga paninira ng kaaway. Minsan kapwa mo Kristiyano, di ba? Minsan gusto mo nang sumuko. Pero sabi nung awit, kahit na nahihirapan, di ba? Magpatuloy po tayo. Eyes on the goal, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let's give the Lord our best clap offering. Ano po? Eyes on the goal. Sabi po dyan, ang devotion natin sa goal, run with purpose. And last slide, please. Anong sabi dito sa last slide? Pakibasa natin. God has called us to run the race of this life. He has called us to finish the race as followers of Christ. Let us run to win. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kanina nabanggit ko po ito, si John Landy story po niya. 1960, yung famous race sa Canada. May dalawang runner, si John Landy at saka si Roger Bannister. Si John Landy had been leading for most of the race. And there was only about 200 yards to go. Champion uli siya. So tumatakbo sila ni Roger Bannister. Dalawa lang sila. Nangunguna na si John Landy. Maya-maya, nung pa-curve na sila, biglang lumingon. Yung pala, yung si Roger Bannister ay inuunahan na siya. Bumilis ang takbo niya. Hindi niya alam, nauna pa si Roger Bannister. Lumingon lang siya saglit. Luminga lang saglit. Naunahan na siya. Kaya po,
Ang tawag doon, natalo siya sa karera at naitala sa kasaysayan bilang ang mananakbong lumingon. Ang mananakbong lumingon sa likod. Dapat sana nakatuon lamang siya sa sarili niyang pagtakbo. Ngunit inalis niya ang kanyang tingin sa finish line at tumingin sa kanyang kalaban. Lumingon. At ang pagkilos na yon ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Gusto ba nating magtagumpay? Naantok na kayo eh. Gusto niyo ba talagang magtagumpay? Tingnan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, huwag kang lingon ng lingon. Huwag palinga-linga. Maiisahan ka ng kaaway eh. Let us run to win. Titinawag tayo ng Diyos to finish the race. Let us run to win, church. Palapakan natin ng Lord. Tumayo po tayong lahat. Let us all arise in the presence of God. Maganda yung awit na yon, no? Let us sing that song, Gantimpala. Hallelujah. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sige, tuloy. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Habang nakayuko, nakapikit, gawin natin itong panalangin ng ating puso. Pangako ng ating mga puso sa Panginoon. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin. Yes, Lord. Ikaw We want to please you, O God. Once again, hallelujah. Marami mang hadlang. Di ba minsan ang daming hadlang? Di ba minsan ang daming pagsubok? At kadalas Padalas sinasabi nating napapagod
worship the Lord. Come on, hallelujah. Damahin natin ang kanyang mayamang presensya. Damahin natin ang kanyang masaganang pag-ibig. Oh, thank you, Jesus. Oh, worship the Lord. Worship Him in the beauty of holiness. Ibukas natin ang ating bibig. Muli tayong makipagtipad sa Diyos. Ihandog mo ang sarili mo sa Panginoon. Offer your heart. Offer your life to Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus. Arabashante. Come on, purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya. Magtiwala ka sa Diyos. Yakapin mo ang Panginoon. Eyes on the goal. Ito ng isip, ito ng puso sa Diyos. Nasusugatan ka, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Huwag kang tumigil, kapatid. Do not stop. Never quit. Rabashante. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. As we sing the chorus, once again, lift up your hands. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit man nasusugatan. Kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong pagdanasin ko basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Sing it! Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala For the last time, everybody! Lift up your hands! Ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Oh, come on! Hallelujah! Worship the Lord! Thank you, Jesus! Bless your name! We honor you! Salamat, salamat! Hallelujah! Yes, Lord! Ito po ang aming panalangin. Habang kami nakayuko sa iyong presensya, sumasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Sinasabi namin, Panginoon, ano man ang aming danasin, buong kagalakan pa rin kaming susunod sa iyo. Marahil nasasaktan ka, nahihirapan ka, nasusugatan, napakaraming hadlang sa iyong pagsunod, napakaraming pagsubok na minsan sinasabi mo hindi mo na kaya. Alalahanin mo ang katotohanan na ang Diyos na ito na tumawag, pumili, nagligtas sa iyo, siya rin ang Diyos na mag-iingat sa iyo. Siya din ang Diyos na gagabay, sasama sa iyo sa lahat ng laban na mayroon ka. At siya ang Diyos na laging sasaklolo sa panahon ng bagyo, sa panahon ng pagsubok. At siya ang Diyos na nangako na magbibigay ng tagumpay sa iyong buhay. Ilaan natin ang ating puso sa Panginoon.
Pagkatiwala uli natin sa Kanya, tingin mo nalayo ka, nanlamig ka. Wala na yung mga spiritual disciplines. At parang sinasabi mo, nagiging mechanical na lang ang buhay. Parang nakakasawa, nakakapagod. Kaya walang excitement minsan ang buhay because you have left your first love. You have left your first love. Minsan parang hindi ka na-excited kasi iniwan mo ang pinakamaganda at pinakadakilang bagay. And that is the presence of God. Return to your first love. Return to your closet, prayer closet. Pray to God. Kneel before Him. Kung may mga kasalanan na parang sinasabi mong hindi mo kayang iwasan, hindi mo mapaglabanan, God has promised us that we can do all things through Christ who strengthens us. Pangako ng Panginoon na magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Siya po lahat, hindi sa pamagitan ng ating lakas. Be restored in the presence of God. Be restored, be renewed, be revived, be refreshed by the touch of the Spirit. Sige po, ibukas niyo po ang inyong bibig. Sabihin niyo sa Panginoon, mahal na mahal niyo ang Panginoon. Come on. Come on, say it. Say it. Say it loud. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Sabihin niyo ang pangako niyo na susunod kayo. Sabihin niyo ang pangako niyo na maglilingkod kayo. Come on, everybody, everyone. We are in this race. We need to decide. We need to be diligent. We need to be disciplined. We need to be determined. We need to be devoted to our God, our Lord, our Savior. Hallelujah. Sama-sama tayong maglilingkod. Tatakbo hanggang sa makarating tayo sa finish line. At naroon ang Panginoon naghihintay. At excited tayong marinig ang katotohanan, ang kanyang salita, the sweetest words. Well done, good and faithful servant. Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, susunod ako sa iyo. susunod ako sa Maglilingkod. maglilingkod, Tatalikuran tatalikuran ang lahat ng bagay ang lahat ng na nakakahadlang na sa nakakahadlang aking pagsunod. sa aking pagsunod. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo na mabuhay para sa iyo. na mabuhay para sa iyo. Ilapit niyo ako Ilapit mo sa iyong puso. sa iyong puso, Muling mag-alab muling mag-alab ang aking puso at pagmamahal sa iyo. Pagmamahal sa iyo. At sinasabi ko ngayon, Panginoon, At sinasabi ko ngayon, Panginoon, ikaw ang aking gantimpala. ikaw ang aking You are my exceeding reward. Salamat po sa iyong pagsama. sa iyong pagsama. Salamat po Salamat po sa iyong pagpapalakas. sa iyong pagpapalakas. Salamat po Salamat sa iyong pagpapagaling. Sa iyong pagpapagaling. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat, Panginoon, Salamat sa tagumpay. sa tagumpay. I am God's champion. I am God's I am a winner. I am a victor. victor. Because of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. The best clap offering ibigay natin sa ating nag-iisang Diyos. God bless you all. Hallelujah.